Isa na namang loan app na nagpa-promise ng 65,000 pesos daw ng maximum loanable amount, 99.5% na pass rate, safe lending, customer service na 24 hours a day. So guys, pag nakita nyo yung loan app na to, ito, Mabilis Pera, Peso Cash Loan, huwag nyo munang i-download guys. Kahit na nakikita nyo may Tala loan app po, hindi po ito si Tala. Panoorin nyo na lang muna yung video na to. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at yung pag-uusapan natin ay si Mabilis. Nalilito ako guys. Mabilis Pera, Peso Cash Loan. Na syempre makikita nyo naman online. Maximum loanable amount daw is 65,000 pesos. Pero wag na wag nyo munang i-delete. I-download to guys ha. By the way, this video is not sponsored. Sinubukan ko po yung loan app na to so you don't have to. Kasi baka ma-surprise kayo sa mga malalaman nyo about this loan app. In the end, kung gusto nyo pa rin magpatuloy, syempre, decision nyo na yon. Pagkatapos mong i-download, syempre, iba't ibang information yung isasubmit mo, di ba? At meron po siya delete option. Pero, mas mabuti pa guys na alamin nyo muna kung anong meron para hindi na kayo umabot sa ganong point. Mabuti na lang guys at na-reject ako sa loan app na to. Total, hindi naman pala maganda yung offer niya. This is just my personal opinion ha. And I think the reason kung bakit ang taas ng kanyang rating dun sa kung saan siya nagda-download is because bago po pa malaman kung talaga bang maa-approve ka, pagkatapos lumabas yung offer niya, hihingi muna siya ng stars para kunyari ma-accelerate or mapabilis yung review. Pero hindi po siya instant kasi after siguro mga 10 minutes, saka ko nalaman na failed pala. At yung isa pang confusing dito ha, is diba si Mabilis Pera yung in-applyan mo. Pero bakit lumabas na may Easy Borrow pa? Na in-apply na rin ako sa Easy Borrow. Pero nakaka-confuse siya guys. Pero nilagay ko dun sa kay Mabilis Pera yung GrabPay ko. Yung palaging walang laman guys. Pero buti na lang failed ako dahil hindi mo naman pala magugustuhan to. So yung nangyari, 65,000 pesos dun sa first page yung lalabas. Pagbigay mo ng phone number mo, at least in my case, naging 8,000. Tapos pagkatapos mo bigay ng ID, mag-selfie, yung mga personal information ko, lumabas naging 2,000 lang. Pero kung sakaling iti-take mo yon ha, hindi mo yan buong matatanggap. Ang laki ng kaltas niya. Kung mo pa man i-confirm guys, at least makikita mo or ma-review mo kung ano ba yung ikakaltas niya. At lumabas na yung sa 2,000, 7 days to pay lang, yung ikakaltas niya, may processing fee na 667, risk control service fee, ano ba? 120. And syempre, hindi maganda yung ganyan. Kasi yung matatanggap mo na lang is 1,200. Hindi po totoo yung mga 91 to 120 days niyang or 3, whatever long term yung pinapromise niya dun sa, sa kanyang listing site. Kasi pagkatapos ng pag-submit mo ng lahat ng information mo, ganito pala yung magiging offer niya. Although, tanggap naman natin na hindi naman kaagad tayo dun sa malaking offer, pero huwag naman sana yung ganito na ang laki-laki ng kinakaltas niya. Kaya guys, huwag nyo nang hintayin na dumating kayo dun sa point na magpapadelete na lang kayo ng account dahil hindi mo pala nagustuhan. At least, now alam nyo na kung anong meron. At least hindi pa kayo nakapag-submit ng information nyo. Kasi ako na muna yung nag-try para sa inyo guys. Pero kung gusto nyo pa rin magpatuloy, nasa inyo na po yan. Nag-try talaga ako na kunin ko talaga yung 2,000. Kasi curious lang ako guys. And nung sinamit ko siya, ayan, sabi niya reviewing na daw, humingi siya ng 5 stars. Iba kasi na obvious na iba yung nagbigay lang ng 5 stars at gusto nilang i-update later kung sakali ma-approve sila. Pero yung iba siguro hindi na nag-bother na i-update. Yung good news nandito kasi hindi naman siya auto-send. Kasi nung failed ako, then failed talaga. Wala namang pumasok sa GrabPay ko, guys. Yung isang confusing dito, lumabas po si Easy Borrow. Ano tong Easy Borrow na to? Ito ba yung Easy Borrow ni Wings of Integrity? Which, by the way, if you're curious kung ano naman yung loan app, you can check this one. Possibly, kapangalan lang. Bakit ganon? Parang dalawang loan app yung pinag-applyan. Pero buti na lang, fail guys. At nasa inyo pa rin yan kung gusto nyo ipagpatuloy. Pero huwag kayo maniwala dun sa mataas niyang rating. Ang dami pong naglagay ng negative comment dyan. And aside from that, mga be, by the way, bago tayo mag-continue, mag-shoutout lang ako. Shoutout sa kay Rofico who's watching from Batangas. Shoutout din sa kay John Rolena Lip 4498 from Guimaras Island. And shout out din sa kay Tater Tots 28. Na-approve daw siya sa Maya Personal Loan. Well, congratulations. Sana all na lang talaga. Moving on, hindi pa rin magpatuloy siya. Siyempre, da-download mo siya from
Play Store. Hingi po siya ng location mo. Syempre, nung chinek ko siya doon sa website ni SEC, doon sa list of recorded online lending platforms, itong si Corp Fund Lending Investor Corporation, which by the way, you will see everywhere. Kasama na dun sa kanyang privacy policy kung saan kailangan kayong mag-agree para makapagpatuloy. So itong si Corp Fund to, nakita ko dun sa website ni SEC under sa list of recorded online lending platforms. Pero hindi po nakalista tong si Mabilis Pera at saka si Peso Barho doon. Sabi lang is registered lang siya para mag-advertise sa Facebook. So anyways, take note as well na hihingi po siya ng information like tinatawag naman niya yung mga reference as guarantor na naman. So hihingi ito ng 5 reference at dun sa kanyang privacy policy, tinatawag niyang guarantor, which should not be. Kasi pag guarantor ka, kailangan may pinirmahan ka na nag-a-agree ka maging guarantor. Yung tamang term dito is just character reference. Mali-mali. Kung gusto mo pa rin magpatuloy, magbibigay ka ng active mobile number mo, magpapadala po siya ng OTP. Pag naka-login ka na, naging 8,000. And then, huwag na kayo maniwala dito sa 0.06 per day niyang interest kasi di ba pinakita ko na sa inyo kung ano yung offer nung ikakaltas niya. Hindi rin 180 days kasi yung initial offer niya is 7 days. Ito po yung mga hihingi niyang information. Ayan. Dun sa authentication, dun kayo magsasabit ng ID niyo. Pag selfie at sa pagkuha ng ID, meron po siyang instruction. Susundin mo lang yan. Yung mga IDs na tinatanggap niya pala is UMID, driver's license, passport, EIN, SSS, voter ID, health card, and national ID. Sabi niya, yun daw yung mga recommended ID type. And then sa baba, meron pong postal ID tsaka PRC na tinatawag yun yung recommended ID type. Tineperate mo pa. Parehas naman palang recommended. Ayan, confusing talaga siya mga be. Pagkatapos mong picturean yung ID mo, nakaka-capture niya na yung pangalan. Tapos yung ID number at possibly yung birth date. Pagkatapos, yung sa personal information naman, so gender, education, marital state, number of children, loan purpose, email, home phone. At least hindi po siya humingi ng Facebook. Wow. Pero take note na dun sa privacy policy, sisilipin niya kung anong meron sa cellphone nyo. Humingi siya ng address, detailed address, tapos may dun sa job information, kahit nasabihin mo unemployed, hingi pa rin siya ng work experience, monthly income, salary type, salary day, job type, company name, company address, company phone number. And then guys, ito na yung reference. So 5 po yung hihingi niyang contact references na dun sa privacy policy, tinatawag niyang guarantor, which is of course wrong. Kasi para matawag ang guarantor or co-maker, like other loan apps, kailangan yung nilalagay mo doon ay nag-agree na maging guarantor or co-maker. Ito reference lang. So kukunin mo sila doon sa phone book mo. And then, so hingi po siya ng permission na ma-access yung contacts. And then, here comes the part kung saan hihingi niya yung disbursement method, pwedeng bank, pwedeng e-wallet. Yung mga e-wallet pala, merong GCash Pay, Maya Coins, GrabPay, Shopee, tsaka OmniPay. So, dun sa dulo, yung offer niya pala is 2,000 lang. And before mo yan i-confirm, pwede mong i-review kung ano yung mga ikakaltas niya bago mo talagang i-take yung loan. So, ayun, sa 2,000, yun nga mga be, laki ng kakaltas niya, mga 800. Never mind na sinasabi niyang maliit yung interest, pero yung palang laki pala ng service fee niya. So, you don't have to click next kung ayaw mo. Kasi pag click mo ng next yun, sasabihin niya ng reviewing, hihingi na siya ng stars. At buti na lang kasi nung failed talaga, walang pumasok sa aking e-wallet. In my case, yung sa GrabPay ko. So, for me, this is not a good app. It's confusing because lumabas yung Easy Borrow, which doesn't feel right. Kasi yung ina-applyan mo, di ba, technically, it's just Mabilis Pera. Bakit lumabas tong si Easy Borrow? Like I said, I tried na magpa-delete ng account, guys. At so far, I really hope na talagang na-delete niya. And then, of course, ni-remove ko siya sa aking cellphone. Please be careful kasi yung ating information is very, very important. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel, of course, be sure that you're subscribed para kung mag-vlog ako ng mga legit na mga loan apps, syempre, hindi kayo mahuli. So, I hope to see you again on my next vlog. That is all for today. Bye-bye.